motoristang nagbubusina. Yan po ay dagdag nagpapalakas ng aming loob na inyong suporta sa amin, sa aming adikain, sapagkat pag kami nagtagumpay, lahat kayo dito ay kasama. Hindi lang po kami, kundi tayo. Ang ating panawagan, Marcos Rizal! 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 Marcos po, tangina mo! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Mga kababayan, ang laban namin na ito ay laban nating mga Pilipino. Kaya wag lang po kayo manood. Kailangan po namin ang inyong suporta, pagkakaisa, laban sa korupsyon sa ating bansa. Kailangan po mayalis natin ang walang kwentang presidente, putang ina niya, na si Presidente Marcos. Kami po, kasama ng aming mga kasamahan, ngayon pa lamang ay handa namin ilalay ang aming buhay para sa ilang bayang ito. Ang laban na ito ay dignidad at prinsipyo at kinabukasan ng ating bansa. Sana naman po ay inyong tingin ang aming mga hiling na tayo ay magkaisa, anumang kulay mo, anumang politiko ka, huwag ka lang magnanakaw, ay sama-sama tayo. Pero kung ikaw ay isang politikong magnanakaw, huwag ka nang sumali, pagkat mabubugbog ka lang dito. Marcos, Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Isa pa! Marcos, Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Sir Alejandro, magandang gabi po. Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Si Martin naman! Martin magnanakaw! Martin magnanakaw! Martin magnanakaw! Magnanakaw si Martin! Putang inang sabi ko, mamatay ka sana dyan sa ibang bansa! Sabi magnanakaw! Alejandro, direkta na daw po ito. Sabi magnanakaw! Camp Aguinaldo! Huwag nanakaw si Salvi! Si Lisa naman! Lisa mga Lisa bang mga Lisa Lisa ang pangangan. Putang ina mo, Lisa! Para sa mga congressman na mga magnanakaw, putang ina nyo, aming mga Pilipino ay hindi susuko. Soto, walang alam sa batas. Soto, Soto! Soto, Soto! Bulaga! Soto, Soto! Bulaga! Soto, Soto! Bulaga! Soto, Soto! Bulaga! Nakawala po ng pagod kahit ganun makalayo ang ating nilakad ay masaya pagkat mayroong Soto, Soto, Bulaga! Soto, Soto, Bulaga! Soto, Soto, Bulaga! Soto, Bulaga! Dapat po Senator Soto ay wala nang kinatandaan, tumanda na sa Senado, pero patuloy mas lalong tumatagal ay mas lalong nagiging bobo.
bagay po kay Senator Tito Soto ay magbalik na lang siya sa Bulaga niya. Buong bansa, lubog sa baha. Buong Luzon, Visayas, ano eh? Luzon, bansa, mula ulo hanggang Isang bansa ay nagkaisa. sa masaya isang libo, isang luwa. Salamat, Sir Alejandro. Lubog sa baha. Lubog sa baha. Isang libo, isang luwa. Buong bansa, lubog sa baha. Ayan na. Ayan na! Isang libo, isang luwa. Buong bansa, nagluluksa. Nagluluksa ang buong bansa dahil sa mga politikong mga magnanakaw. Naway kunin mo na po sila. Kami po ay sumusama sa iyo. Sana bukas lahat ng mga magnanakaw ay hindi na makakising. Bulaga. Buong sama, Tutas yung Bulaga, buong bansa, lubog sa baha. Si Soto, Bulaga. tutas suto. Hindi tito suto. Tutas suto. Tutas suto, hindi tito suto. Tuta si Soto ng Tuta Soto ni Martin Romualdez. Si Soto. Tutas Ano Martin? Sir, siya naman. So, Kakanta na ngayon si Sir. la, ang aming hiling, sana'y kunin na ang mga politikong magnanakaw. Hindi na magising, pagkatin mo na lubog sa baha. Buong bansa, Buong bansa buong bansa, lubog sa baha. Kawawa ang mga Pinoy. Okay po. Masaya siya. Okay, Sir Alejandro, no problem. Salamat po. Ay, ito sa circle. Circle. Yung pala sinyo. Anong single? Ano meron doon? Anong meron doon? Pahinga saglit, pahinga. Pahinga na ba? Pahinga muna saglit daw, kabayan. Salamat, Sir Alejandro. Kailangan na po tayong magsama-sama at manalangin. Ito po ang pinakamalakas sa paraan na para tayo mapakinggan. Ngayon, kokonti tayo. Pero meron ako sa inyong gustong ikwento. Ganun muna ako. Pag binuksan nyo po ang Judges chapter 6 hanggang 8. Ito po ang storya ni Gideon, isa sa pinakapaborito ko pong hero at judge ng Israel. Si Gideon po ay inatasan ng Diyos na lumaban sa napakarami nilang kalaban na binihag na ang Israel at tinakot sila at ninanakawan ang kanilang
Ninanakaw ang lahat ng kanilang itinanim, kinakain, na sa sobrang takot po nila, umalis na sila sa mga bahay nila at nagtago na po sa kuweba, doon na nanirahan. Dahil ang Diyos, nagalit sa kanila dahil hindi na sila sumusunod sa utos ng Diyos. So ibinigay sila sa kanilang mga kaaway, ang bayan ng Israel. Tapos, one day, nung si Gideon po ay nakatago at inaani yung kanilang mga tinanim na patago, dahil hindi ho niya pwedeng anihin at hindi sila pwedeng ganito ang ginagawa ng mga Midianites, ng mga kalaban nila. Papabayaan silang magtanim sa kanilang sariling lupa. Pag tumubo na yung tanim, kukunin at lulusubin ang lahat ng kanilang ani at iiwanan ng buong bayan na walang pagkain. Wala po silang magawa dahil ang dami ng kalaban, mas malakas ang kalaban. Wala silang magawa. Kaya sa sarili nilang bayan, patago-tago sila na parang daga. Isang araw, biglang nagpakita ang Diyos kay Gideon habang nakatago na inaani yung kanyang mga pananim. Can you imagine po anong klaseng buhay meron ka na doon ka na sa sarili mong bayan, inaani ang sarili mong tanim, yung pinagtrabahoan mo, pero hindi mo pwedeng gawin nakita ng mga tao dahil pag nakita ng mga tao na nakatingin na inaani mo na yung tanim, baka kapatayin dahil sila nga ani ng tanim mo. Parang ngayon po sa ating bansa, mainit. Tayong nagtrabaho, tayong nagbayad ng buwis, tayong naghalal sa kanila, pero yung ating mga kinita na iniipon nila ng gobyerno, pinagpaparte-partihan nila para yumaman sila at mahirap tayo. Yumayaman na nga sila, binabaha pa tayo. May proyekto na nga na para sa mga kontraktor na hinahatian na nga nila, kikita na nga sila, i-ghost project pa. Kaya tayo, wala na ngang trabaho na pumapasok dito sa Pilipinas dahil pa ako makapagsimula ng negosyo ang kahit na anong kumpanya. Sa dami ng korupsyon at red tape, umaalis na lang, pumupunta sa ibang bansa. Dahil pag hindi tumaan sa kanila, yung negosyante, hindi makakapasok, pupunta na lang sa ibang bansa. Yung mga Pilipino ngayon, pumupunta na rin sa ibang bansa, iniiwan na kanilang pamilya dahil pagamat mahal nila ang Pilipinas, hindi sila mahal ng Pilipinas dahil wala maibigay sa kanilang trabaho. Parang ganun ang sitwasyon po ngayon. Pero isang araw, ang Diyos ay nagpakita kay Gideon habang siya po ay umaani, nakatagong umaani, nagpakita ang Diyos kay Gideon at sabi ng Diyos, Gideon, ikaw na matapang at malakas na leader, the mighty man of valor. Nagulat si Gideon, ako, mighty man of valor? Parang ako nagkakamali kayo. Hindi nyo ba nakikita ang itsura ko? Ako ang pinaka-least sa pamilya ko. Patago-tago nga ako dito. Inaani ko yung sarili kong tanim. Hindi ko pwede ipakita sa mga nakapaligid sa amin dahil papatayin ako pag nakita nila na umaani ako ng tanim ko dahil sila aani ng tanim ko. Ako ang tatawagin ng mighty man of valor. Baka nagkakamali ho kayo, Panginoon. Naka-imagine na po ba kayo na Diyos na ang kaharap mo, nagdududa ka pa? Pero si Gideon, sa katayuan po niya, sa takot na inabot nila, sa nai-experience siya sa araw-araw, gano'n na po kaliit ang tingin niya sa sarili niya, na nalimutan na niya kung sino nga pala sila. Na sila ang tao ng Diyos, na naghihimala ang Diyos sa kanila at ang Diyos sila lumalaban sa mga kalaban nila.
Hindi na niya matanggap yun. Baka ho nagkakamali kayo. Sabi ng Diyos, hindi. Ililigtas ko ang iyong bayan, ang iyong bayan sa pamamagitan mo dahil ikaw ay isang malakas na kawal ko. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo, parang ganyan. Pero ito, para maniwala ako sa inyo, sabi niya, may iyo siya ng mga sign. Ilalagay ko itong fleece, parang kumot po yun, damit na fur ng sheep. Kailangan po, pagka nagising ako, basa ito, pero yung paligid, tuyo. Parang umulan, pero doon lang sa fleece. Masabi ng Diyos, sige, lagay mo dyan. Natulog siya, pagising niya, binalikan niya yung fleece. Basa yung fleece, tuyo yung sahig. Sabi niya sa Diyos, Panginoon, isa pa. Para maniwala talaga ako dahil baka tsamba to. Ngayon naman, basain mo ang ano tawag niyan, ang sahig. Tuyuin mo yung fleece. O sige. Umuwi siya, tulog siya, pag-ising niya, basa ang sahig, tuyo yung fleece. So pumayag siya, sige, payag na ako. O ang una mong misyon, sabi niya, gibain mo yung Diyos-Diyosa na itinayo ng inyong mga kalaban sa gitna ng inyong bahay. Sabi niya, Panginoon, pag giniba ko yan, papatayin kami lahat, hindi lang ako, pero ang buong pamilya ko papatayin ng mga kalaban ko. Gibain mo yan, yan ang unang mong mission. So, ang ginawa ko ni Gideon, nag-antay ng gabi. Nung gabi, doon, kasama yung kanyang mga tauhan, sikreto nilang hinila yung rebulto, sinira, at nagtayo sila ng altar ng Diyos. Pagising po ng mga tao, nagulat, sino ang gumawa nito na ibinagsak yung asera, yung rebulto? Sino gumawa nito? Papatayin tayo ng mga kalaban natin dahil sinira nyo kanilang itinayong Diyos nila. So nag-imbestiga ang mga tao, sabi si Gideon, hiningi ng mga tao sa tatay ni Gideon na ilabas siya. Pinagtanggol si Gideon ang kanyang ama, tapos nag-declare na po sila ng gera sa kanilang mga kalaban. Ito na po ang problema. Nag-ipon-ipon lahat ng kanilang mga kalaban. 5 bayan, nag-ipon-ipon laban sa isang bayan. Nakaipon po sila ng 132 sundalo na handang lumaban at pumatay laban sa bansang Israel. Ginawa ni Gideon, pinatawag niya ang lahat ng mga lalaki na may kakayanang lumaban sa lahat ng tribo. Nakaipon po siya ng 32,000 lalaki, 32,000. Lalaban na sila against 132,000. Sabi ng ni Gideon sa Diyos, Panginoon, nandito na mga sundalo ko. Sabi ng Panginoon Diyos, madami yan. Bawasan mo. Sabi niya, Panginoon, 132,000 ang kalaban namin. 32,000 lang po. Babawasan mo pa. Marami yan. Bawasan mo. Para walang makapagsasabi sa inyo na pag nanalo kayo ay dahil sa sarili nyong lakas. Para alam ninyo na pag nanalo kayo dahil ako ang lumaban para sa inyo. Sabi ni Gideon ngayon, pinuntahan niya yung kanyang mga sundalo, sabi niya, okay, lahat ng natatakot, lahat ng nininervyos, lahat ng bagong asawa lang, umuwi na kayo. 20,000 pong lalaki ang umuwi. No, 22,000 na lalaki ang umuwi. Naiwanan siya ng 10,000. Sabi niya, Panginoon, umuwi na yung duwag. Ilan natira? 10,000. Sabi ng Diyos, madami pa yan. Bawasan mo. Panginoon, 132,000 ang kalaban. 10,000 na lang to. Bawasan mo. Sige, dalhin mo dun sa river. Painumin mo ng tubig. Pinainom niya. Merong mga lalaki
na uminom na parang lingkod, uminom. Meron namang mga lalaki na uminom, isang subong ulo, tapos uminom ng parang aso. Sabi ng Panginoon Diyos, o sige, lahat ng uminom na parang aso, pauwiin mo. Ang umuwi at lahat ng uminom na parang tao, ibukod mo. Ang uminom ng parang tao, 300. Yung 9,700 pinauwi. Tapos tinawag si Gideon ng Diyos, okay, o ganito, kumuha kayo ng torotot at shofar, sungay ng kalabaw yun na hinihipa na parang torotot, warning na to. Tapos kumuha kayo ng vase at torch, kandila. Kaya natatanong ko yung attorney kung meron tayong kandila dahil panalangin yun. Kumuha kayo ng torch, cover nyo ng vase. Tapos iwan nyo yung mga espada nyo, itapon nyo. Hindi natin dadalhin sa laban yan. Ano po? Iwan nyo yung mga espada nyo, tapos matulog na kayo dahil bukas maaga ang laban natin. Mga kapatid, sabi ng mga ano, 300 na nga lang tayo, wala pang espada. Ang dala natin, torotot at kandila. Tulog na raw kayo. Sabi ni Gideon, Panginoon, paano to? Paano kayo manalo? Wala pang espada. Sabi ni Gideon, baka hindi kayo manalo nito. Sabi ng Panginoon, ayaw niyo maniwala sa akin? O sige, magpadala ka ng tao ron sa kampo ng kalaban. Kampo, parang tayo ngayon nakakampo. May kampo yung kalaban. Padala ka ng mga tao, spy, doon sa kampo ng kalaban, at pakinggan mo kung anong pinag-uusapan nila. So pumunta po yung mga spy ni Gideon sa tent na parang ganyan. Napakinggan po nila na yung mga kalaban ay nag-uusap. Sabi ng isang lalaki, napanaginipan ko, meron daw isang malaking tinapay na sinlaki ng malaking bato na gumugulong mula sa bundok, ginulungan ng ating tent, ang ating kampo, namatay tayo. Yun ang tinapay at bato ni Gideon dahil lumalaban na para sa kanila ang kanilang Diyos. Mamamatay tayo. Sabi nung, yun ang pinag-uusapan doon. So numarinig yun nung mga spy, bumalik po sila kay Gideon at inireport, Boss, ito ang kwentuhan doon, mamamatay daw sila dahil napanaginipan, pinapangungot po sila. Tinatakot sila ng Diyos. Nung marinig ni Gideon po yung nangyari yun, tinawag yung mga kalakan, sige, lulusog na tayo, kunin ang mga Ark of the Covenant. Pinanguna, yung panalangin. Dali ng inyong mga kandila, dali ng inyong mga vase at saka ang inyong torotot. Pinalibutan na po nila yung kampo ng kalaban. At sa hudyat po ni Gideon, hinipan yung shofar o yung torotot, pinalo yung vase, lumabas yung kandila at sabay sumigaw sa pangalan ng Panginoon at ni Gideon. Nagulat po yung mga kalaban, nagtayuan sa gitna ng kalatulog at nagpatayan ng kanya-kanyang nagpatayan. Nanalo po si Gideon. Mga kapatid, yung pinakamayayaman at pinakamakakapangyarihang politiko na nag-aabuso sa pera ng bayan at sa kapangyarihan ng bayan, takot na nagmamadaling umuwi doon mula sa Kongreso dahil naandun kayo, pinapato nyo ng kamatis. Sinasabi nila doon, umuwi na tayo dahil pag pumasok dito yung mga ngayon, baka gutay-gutayin tayo niyan. At yung pinakamakapangyarihan na amo nilang lahat, pinakamakapangyarihan ngayon sa buong bansa, makapangyarihan pa sa Pangulo na opisyal, nag-resign dahil sa inyo. Ano bang meron kayo na nakakatakot?
kamatis. Mga kapatid, kayo at tayo ay nanalo hindi dahil malakas tayo, pero dahil ang Diyos ay lumalaban para sa atin. Ang sabi po ng Diyos, it is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Mga kapatid, mga kababayan, ikinikwento ko po sa inyo ito para hindi tayo magkamali na pagka nanalo tayo, sasabihin nyo dahil magaling kami, dahil malakas kami, dahil matalino kami. Mali po. Kaya po tayo nanalo dahil mahina tayo, dahil konti tayo, dahil wala tayong laban sa kanila, pero nananalangin tayo at tumatawag sa Diyos, kaya ang Diyos ang lumaban para sa kanila. Kaya po tayo naririto ngayon na nagbi-vigil, nananalangin, dahil alam natin na maliit tayo, alam natin na mahina tayo, pero alam din natin na ang Diyos ay malapit sa maliliit at mahihina at siya ay sumasagot ang mga panalangin ng mga hinahatid. Amen. Huwag po natin kalimutan yan. Yan po ang ating ipapanalo. Kaya tayo naririto, yung mura natin. Kung minura nyo sila, hindi ko kayo sinisisi dahil kamura-mura naman talaga sila. Kung galit kayo, sabihin nyo, kalayaan nyo yan. Pero mga kababayan, manampalataya, manalig tayo sa Panginoon Diyos, mananalo po tayo. Tama? Himala na po yun na nag-resign yung speaker. Himala na po yun. Tama? Tinakot nila ang sarili nila dahil ang Diyos ang nangungusap sa kanila. Amen? So ituloy po natin ito mga kababayan. Kaya man nakikinig po sa akin sa social media, ito po ang panahon na kailangan tayo magsama-sama. Ito ang panahon na kailangan tayong magsalita, manindigan, at magpakita. At sama-samang manalangin. Dahil ito pong konti na nakikita nyo rito, milyon-milyon ang nanunood at nag-aabang kung kailan ang tamang panahon lumabas. Tinitingnan nila, eto na ba ang panahon ko? Lalabas na ba ako? Kinakailangan lang po nila makita na merong maliliit na lumalaban at nananalo, sasama na sila. Amen. Amen. Kailangan po tayong manalangin. Panalangin po ang panalo natin dito. Ngayon sa linggo, ito po ang aking paalala. Marami pong nag-organize sa mga nanonood sa akin worldwide. Marami pong nag-organize sa linggo. Okay yun. Pero ang aking babala, maraming nag-organize na hinaluan na ng kaliwa. Hello? Umiwas po kayo doon. Layuan po ninyo yung kaliwa. Dahil yung kaliwa, meron pong agenda yan. Manggulo. Meron kaming mga report na nakuha ngayon na meron na silang mga tao na binayaran at pinag-inutusan na magdala ng bato, magmaskara ng muka, tapos manggulo at manakit. Pagka nagkaroon ng gulo, pwede nang mag-martial law. Tama nga, tama. Ano? Hindi tayo para sa martial law. Hindi tayo para sa violence. Hindi tayo para sa rebellion. Para tayo sa katotohanan, katuwiran, kapayapaan.